Imik nakakabingi na mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna po sa paglaban sa korupsyon. Nakita ninyo, mga kababayan, mga taong ito, walang pagkakaiba mga kababayan sa kampo ng mga Duterte. Lahat kasinungalingan yung mga pinagsasabi nila. Yung mismong ating Pangulo ang nangunguna po sa kampanya sa korupsyon. Siya ang nagsabi sa SONA mismo, maya naman kayo. Siya yung nag-establish, mga kababayan, ng sumbong sa Pangulo. Siya ang nag-update sa atin, regular, kung ano ang progress ng kampanya laban sa korupsyon. Pagkatapos sabi nitong kababayan namin din ito, taga Bicol ito mga kababayan, si Catriano Agre. Sasabihin niyang sobrang tahimik, nakakabingi. Anong klase mga tao kayo? Alam po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo ng crowd sa Trillion Peso March. Kokonti lang po. Napakanipis mga kababayan. Ang crowd estimate mga 3,000 people. 3,000 participants lang po. Yan. Sa Lunita Park. Ngayon, yung organizer ng Trillion Peso March, ang sabi, wala silang intensyon, wala silang panawagan na mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mga nag-march hindi resignation yung demand, kundi Marcos Duterte patalsikin, bulok na sistema baguhin. Sabi ko sa inyo, huwag kayo nagpapaniwala sa iba yung sinasabi nila kaysa sa ginagawa. Kaya lang siyempre, hindi man kaya nilang patalsikin. Hindi man sila makapag-stage ng panibagong age sa people power. Kaya ang mga sinasabi nila, walang demand for resignation. Pero may dala silang mga placards na ang demand patalsikin. Yan malinaw sa report ng DCRH. Double talk po sila, mga kababayan. Nandun din yung ilang mga celebrities. Ayan si Catriona Gray. Pumunta doon mga kababayan. Sabi niya, today we demand action to Ombudsman. File cases now to the senators. Suspend the senators implicated into the Congress. Pass the anti-political dynasty bill because power should not be inherited. It should be earned in the service of the people. Ayan nagsisigaw-sigaw mga kababayan si Catriona Gray. Today we stand here as Filipinos who are tired. Tired of watching as corruption steals food from our tables, steals medicine from our hospitals, classrooms from our children, and safety from our communities. We have watched as families are flooded again and again with the public funds that were meant to protect them are pocketed. Billions of pesos disappear without accountability, without justice, without answers. But what scares me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while our nation grows exhausted, our leaders remain silent. Sobrang tahimik, nakakabingi. Another lies mga kababayan. Paano naging tahimik, nakakabingi na mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna po sa paglaban sa korupsyon? Nakita ninyo, mga kababayan, mga taong ito, walang pagkakaiba mga kababayan sa kampo ng mga Duterte. Lahat kasinungalingan yung mga pinagsasabi nila. Yung mismong ating Pangulo ang nangunguna po sa kampanya sa korupsyon. Siya ang nagsabi sa SONA mismo, maya naman kayo. Siya yung nag-establish, mga kababayan, ng sumbong sa Pangulo. Siya ang nag-update sa atin, regular, kung ano ang progress ng kampanya laban sa korupsyon. Pagkatapos sabi nitong kababayan namin din ito, taga Bicol ito mga kababayan, si Catriano Agre.
Sasabihin niyang sobrang tahimik, nakakabingi. Anong klase mga tao kayo? Hindi ba kayo nakikinig sa mga developments ng mga balita, sa mga announcement ng ating palasyo, sa mismong mga sinasabi ng ating Pangulo? Ang hilig din yung magsinungaling para lang kayo nakikisakay. Bingi! Bingi daw. What the? Bakit tayo pumapayag? Why do we allow this? Bakit parang pumapayag? Binuo nga ng ating Pangulo yung ICI para pangunahan ang investigasyon. At may mga nakakulong na, may mga nabawi na pera at mga luxury cars. Matindi po yung mga pinapakalat nilang kasinungalingan dito po sa rally. Kaya nakikita ninyo, ang tide po yung ating mga mamamayang Pilipino. Makinig sa inyong mga kasinungalingan. Basta lang kayo may masabi. To happen to us again and again. When are we going to wake up? What more do we need? Ilang baha pa? Ilang scandal pa? Ilang nakanapondo pa? Before we finally say, tama na! And remember, the spotlight is only on one agency, flood control. Can you imagine? If Sinungaling the ito, mga state was kababayan. to have education, agriculture, Sinungaling. healthcare, ports, airports, taxes and procurement. Obviously, this is a system built to benefit the corrupt few. And every time we stay quiet, corruption wins. And when corruption wins, yung mga nakaupo lang ang nananalo. Sila ang nabubusog. Sila ang nakakauwi sa mga mansyon sa Amerika. Sila ang nakakabili ng designer bags. Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan. That's why today, we demand action. To the Ombudsman, file the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. And because I believe we are a God-fearing nation and prayer is a powerful weapon, will you pray with me against the spirit of evil and corruption in our nation? Panginoon, we lift up our beloved country of the Philippines to you. Reveal every hidden corruption. Ilabas ninyo ang katotohanang tinatago. Hindi man po ganyan ang That dapat the full panalangin. weight of justice falls Kaya hindi on kayo those who pinakikinggan. betrayed this nation and stole from its people, not for revenge, but for righteousness. Raise up leaders, Lord, with integrity, courage, and conviction. Bigyan niyo kami ang mga pinunong may puso at tunay na malasakit. Strengthen every Filipino who longs for justice. Restore truth, accountability, and justice. In Jesus' mighty name we pray, amen. Filipino spirit is weak. Nagkakamali kayo. Sinasabi nila Filipinos have a short memory, that it's easy for us to forget and forgive. But believe us when we say, we will not forget what you did at walang magmamove on hanggat walang nananagot. We are the generation that will not let corruption win. Sabi natin kanina, hindi man ganon ang tamang panalangin po. Ano sabi po sa Bible? Kung tayo daw ay mananalangin. Ayan, nakasulat siya sa Matthew chapter 6, verse 6. Ano sabi diyan para pakinggan ng ating Ama sa langit? But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
Pati sa panalangin po, mali kayo. Ginagamit ninyo yung panalangin sa politika. Di ba po, mga kababayan? Kaya malamang sa malamang, dahil sa ang sinasabi ninyo sa mga rallies, lahat kasinungalingan, false, accusations. Siyempre, hindi pakikinggan yung inyong panalangin. Di ba po? Bukas, yung presidente, yung ating Pangulong Bongbong pa rin. Kahit anong gawin ninyo. Di ba? Wala kayong pagkakaiba doon sa mga DDS, kampo ng mga Duterte, nananalangin. Pagkatapos yung kanilang panalangin, pinagmumura yung Diyos mismo. Tinawag na estupido. Yung ating Pangulo mismo po ang nangunguna sa paglaban sa korupsyon. Tapos pinapalabas ninyo, walang ginagawa ang ating presidente, ang ating gobyerno. Anong walang naipakulong? Nakulong na po yung mga naunang nasilbihan ng warrant of arrest. 9 na po ang nakulong. Nasa detention cell na ngayon. Yan o. 9 accused in Mindoro flood control case. Arrested. Appears before Sandigan. Yan sila po, mga kababayan. At tinarap na po sa Sandigan Bayan yung Siam. Naka-detain na po sila. At marami pa po ang aaristuhin before Christmas. At malamang sa malamang yung mga big fish na po ang iharap sa hustisya. So ano pa yung kulang sa inyo? Ang panawagan po ng Palasyo Malacanang sa ating mga mamamayan. Kunting patience po. Kasi kailangang sundin ang due process. Sabi po yan ni Yusek Claire Castro. Sabi dito sa balita ng GMA News Online, Malacanang on Sunday asked the public for patience as the investigation in the filing of cases against the personalities and individuals involved in the anomalous flood control projects are ongoing. Sabi po ni Yossi Castro, meron kasing pagkakataon na kailangan pa ng ebidensya. So yung nasampaan ng kaso, it means sa mata ng ombudsman, kompleto na ito. Kaya isinampa na ito. Kaya nirekomenda na isampa na ito sa Sandigan Bayan. And after that, Sandigan Bayan naman sila ang nag-issue ng warrant of arrest. So may mga pending pang preliminary investigation sa ombudsman sa DOJ. Sana maunawaan ng kababayan natin ang pag-analisa ng isang kaso ay hindi nadadaan sa isang tulugan. Aaralin po 'yan. Ayon po ang tinatawag natin na due process. Naintindihan po namin na naiinip kayo. Pero ang masasabi natin, halos mag-4 na buwan na pa lang po, pero mayroon na tayong issues. May BIR cases na na-file, mayroong na-freeze na assets, may na-auction na mga sasakyan, may mga kaso na nasampa, may mga warrant of arrest na na-issue in just 4 months or less than 4 months as compared sa 6 years ng dating administrasyon na walang ganitong nangyari. Walang malaking mga pag-imbestiga. So kung ikukumpara natin ang bilis ng administrasyon ngayon para mapanagot ang mga sangkot. When asked if President Marcos felt threatened by the protest with some calling for his resignation, sabi po ni Yossi Castro, the chief executive will not let his guard down. Hindi ko kasi nakita ng Pangulo na felt threatened siya. But sabi nga natin, pero sabi naman niya, hindi siya magkakampante kasi nakikita rin naman niyang maraming kababayan natin na hindi na maganda ang pakiramdam sa nangyari sa korupsyon. Kaya yung ating administrasyon, Marcos Jr., entire admin, nakamonitor sila ngayon sa November 30 rallies. Tama po si Yossi Castro. Mas mabilis ngayon compared doon sa previous administration na wala talagang ginawa sila. Nakabantay po ang administrasyon sa galawan ng ibang mga protesters, lalo na po ang kampo ng mga Duterte kasi umaali-aligid sila. Ayan si Panelo, kausap si Joy Belmonte, Quezon City Mayor. Ano, sabi sa report ng GMA News, tingnan, dating legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo, Quezon City Mayor Joy Belmonte, aktres na si Agot Isidro at Balsi Aquino, dumalo rin sa programa para sa kilos protesta kontra katiwalian sa EDSA People Power Monument.
Sumisilip-silip sila. Hindi na sila naiya, mga kababayan, na sumama dyan sa anti-corruption rally. Talamak yung korupsyon ng previous administration. Ayan, sabi ni Professor Antonio Contreras, we should disabuse our minds of the claim that corruption in DPWH only started during the Marcos administration. It has been there during the Duterte administration and even before. Yan, malinaw. Bilhi ka, tumangging pangalanan ang mga tinitingnang dawit sa DPWH corruption. 2020 po siya. Corruption sa DPWH. Ayan, kailan ito? Report ng ABS-CBN. 2020. 12 congressmen implicated in DPWH corruption, says anti-corruption body. Yan mismo si Belica, wala man na ipakulong po. PACC exec, congressmen involved in DPWH graft, October 2020. Wala man siyang naipakulong, sige lang ang daldal. 5 years ago, ano sabi dyan sa report ng Inquirer? Si Belica, report shows Solons allegedly getting 10 to 15% cut in every infra project. O anong ginawa nila? O ito pa, report 5 years ago, Inquirer. Ano sabi dyan? Belgica, report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Si Digong mismo nagsabi, Duterte says ghost projects rampant in DPWH. November 6, 2020, report ng Inquirer. May naipakulong si Digong po? Ang pinakulong po si Dilima, pero napawalang sala sa isyu ng druga. Gawa-gawa lang pala mga kababayan yung kaso. You see? Tapos may lakas ng loob si Kabayang Panelo na pumunta sa protest rally, anti-corruption protest rally. Nasa posisyon kayo, panahon ni Digong. Wala mang ginawa si Digong. Wala mang naipakulong na mga kurakot. Dumami pa nga yung kurakot. Yung flood control, ghost flood control, inamin niya. Ang dami na mga ghost flood control projects. Gusto ninyong mapakinggan? Ito, report ng One News. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Inamin niya mismo. Karamihan Wala man yan, siyang ginawa. It's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito but wala. So the best way is to conduct an audit. Doon mismo sa lugar niya, sa Davao, 51 billion yung pork barrel fund ni Pulong. O ano ngayon? Kumusta yung flooding sa Davao? Kaya iniimbestiga ng Congress ngayon. Pinapa-imbestiga. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan. Wala man siyang ginawa po. Hindi nabawasan yung korupsyon. Tumiba pa yung mga kontraktor. Si Diskaya. Tumiba po, pumaldo, 2016. But most of this yung misconduct, actually, that's the administrative term. Pero kung sa, tignan mo yan ang crime nila in the penal side, mga falsification yan, malversation. You see? Kaya wala silang karapatan mag-criticize sa Marcos administration, sa ating Pangulong Bongbong, na mismong ating Pangulong Bongbong ang nangunguna sa pagpapaimbestiga, pagpapanagot dito sa mga sangkot sa korupsyon, sa flood control anomalies. Huwag kami mga dilawan at mga DDS, mga hipokrito kayo. Ito, nagsisigaw mga kababayan yung mga rallyista. Gustong lumusob papuntang Minjula. Tabi-tabi daw, dadaan daw sila. Mga militant. Tapos ito, sinunog nila yung effigy ng ating Pangulo at ni Sara Duterte. Si Sara, sunugin ninyo yung effigy. Dinama yung ating Pangulo.
So ang ating administration, Marcos administration, hindi nila pwedeng sindakin kasi suportado ng ating armed forces, ng PNP, suportado ng ating mga mamamayang Pilipino. Ito nga po yung manifesto of unwavering support and solidarity, Association of General and Flag Officers Incorporated, with the members of the Association of General and Flag Officers, comprising of retired leaders and active general and flag officers of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, and Bureau of Fire Protection, who have dedicated the prime of our lives to the service of the nation. Cognizant of the current political noise in the agitations from certain sectors calling for the armed forces of the Philippines to withdraw support from the duly elected President and Commander-in-Chief, mindful that the sanctity of the Constitution and the principle of civilian supremacy over the military are the cornerstones of our democracy, principles we swore to defend during our active service and continue to uphold in retirement. Do hereby declare, 1. Rejection of destabilization. We strongly condemn and reject any call for the armed forces to engage in unconstitutional acts or military adventurism. We strictly invoke Article 16, Section 5 of the Constitution, which mandates that the armed forces shall be insulated from partisan politics, in that no member of the military shall engage directly or indirectly in any partisan political activity except to vote. 2. Our full confidence in the armed forces leadership. We express our absolute vote of confidence in the armed forces leadership. We commend their steadfast refusal to be swayed by partisan interests and their firm resolve to keep the armed forces united, professional, and loyal to the Constitution. Done this 28th day of November 2025 at the Agfo Center, Camp Aguinaldo, Quezon City, during the celebration of our 60th founding anniversary. Malinaw po ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa ating Commander-in-Chief, ang ating Pangulong Bongbong Marcos.